Sa umagang ito, again, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa kalayaan natin na napapakinggan natin ang salita ng Diyos. Amen? At alam natin na ang salita ng Diyos ay mayroong kapangyarihan at pinapasakop natin ang ating pong mga sarili sa kapangyarihan or authority ng salita ng Diyos. We are created by the Word of God. At dapat na ang buhay natin, kung hindi man umaayos o lumalabas man siya ayon doon sa boundary ng salita ng Diyos, kaya yung isa sa kahalagahan na ating napapangaral ang salita ng Diyos upang anuman ang mga nangyayari sa buhay natin na hindi umaakma sa plano at sa salita ng Diyos, naiakma natin. Nai-adjust natin ang sarili natin ayon sa kung anong disenyo. Amen? Amen po ba? Ang buhay natin ay mayroong script. Ang script ay scriptures. Amen. Nasa scripture ang script ng buhay natin. Kaya kapag inaayon natin ang ating buhay ayon sa salita ng Diyos, ay inaayon natin ayon sa disenyo ng Diyos sa buhay natin. But again, December 15 ngayon, hindi po ba? At 2 linggo na lamang po, 17, 22 at 29. 2 linggo na lang ang nalalabi na linggo dito sa taong 2024 at pagkatapos noon ay papasok na naman tayo sa 2025. So ang pamagat ng mensaheng ibibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin, including myself, ay maaring natalakay na natin ang iba dito, but ito yung nais ng Panginoon na ibigay sa atin individually at sa buo sa atin sa church. Pinamagatan natin identifying divine priorities. Yung kung tatagalugin natin, mahirap tagalugin yung identifying, or pagkilala, pag-unawa, or pagtukoy. Parang yun yung pinakamalapit. Pagtukoy. Kaya lang ang pagtukoy, salitang tukoy, parang mas malalim siya na klase ng Tagalog. But pagtukoy doon sa mga divine na priorities sa buhay natin. So titignan natin ang kahalagahan kung bakit natin dapat na matukoy kung ano ang mga priorities natin sa buhay at ang ito bang mga pinapriority natin, ito ba inaayon sa priority din naman ng Diyos para sa buhay natin? It's very important. Amen. So let's first of all i-define natin kung ano yung priority. What is a priority? A priority is something that you think is more important than other things and that needs to be done and dealt with first. Ayon ito sa Webster. So ang priority daw po, pagka tinuturing natin ang isang bagay na priority, ito daw po yung pinakamahalaga, iniisip o pinaniniwalaan nating pinakamahalaga at mas mahalaga kaysa sa ibang mga bagay at kailangan siyang gawin kaysa sa iba muna. So priority, dapat siyang unahin. Number 2 is a thing. A priority is a thing that is regarded as more important than others. Sabi naman yun ng Oxford. So parang simple, yung priority is yung parang itinuturing mo, nire-regard mo as mas mahalaga kaysa sa ibang mga bagay. Of course, meron tayo, ang bawat isa sa atin ay meron tayong mga pina-priority sa buhay. Amen. Ang iba nga lamang sa atin, kung hindi tayo masyadong katulad na ayon sa obserbasyon ko ito, tayo ng mga Pilipino ay hindi tayo masyadong madetalye sa buhay natin. Tayong mga Pilipino ay para bang ang nangyayari sa buhay natin, bahala na tayo. Bahala ka na, Lord. Hindi natin minsan pinag-iisipan ang buhay. Hindi natin pinag-iisipan yung bukas. Isa yun sa mga kagandahan na kung bakit merong mga missionary sa atin na pumupunta. Katulad ng halimbawa, yung mga, ito sidetrack na lamang to, but I think this is worthy also of naman, take note din ninyo. This is just my observation. Katulad ng mga missionaries, yung mga Korean, for example, na nagpunta sa atin, sa bansa natin. Sila yung parang nagbigay sa atin ng anointing or nahawa nila tayo, ika nga, na-influence nila tayo sa pananalangin.
Right? Pero itong mga Americans o maging mga Canadians ay naturuan tayo doon sa anointing ng pagtuturo. Right? Ang body of Christ. At karamihan sa mga, sa mga Americans na mga nakahalubilo po, it's more on maditalye. But hindi ko sinasabi na ang Pilipino ay hindi maditalye. Isa lang sa mga observation ko, karamihan or majority sa mga Pilipino, ang buhay natin ay parang kesera-sera na lamang. Gigising tayo sa umaga, wala tayong objective. Gigising tayo sa umaga, kung yayayain ka ng barkada mo, doon ka pupunta. Wala tayong siniset na standard sa buhay natin. Wala tayong siniset na mga ikangay priorities or objective. Right? Pero sa atin, halimbawa, meron tayo, definitely, meron ka, hindi man mga nakasulat na priority, pero ito yung mga bagay na naituturing mong mahalaga sa'yo. Malalaman natin. But thirdly, priority. What is priority? Priority is the basis of what you pursue. Kaya sinasabi natin, ang priority mo ay nagiging basihan ng mga bagay na pinupursu mo, yung mga gusto mo. Na? So yun siya ang nagiging basihan kung bakit mo pinupursu ang isang bagay. Priority mo. Kahit hindi mo ito sinusulat, hindi mo alam na naisulat mo, pero mga bagay na pinupursu mo o ninanais mong ma-achieve sa buhay, yun yung priority mo. I remember no tayo nasa high school, sino po dito mga nag-high school? Ako yata parang hindi ko maalaan, high school din. Nag-high school din naman. Praise the Lord. Nung high school, di ba parang meron tayong formal theme ba yun? O pinagsulat tayo ng ano ang mithiin mo sa buhay? Kasi nakakaalala, nakapagsulat po ba kayo noon? O wala na ngayon yon? Dati pinagsusulat yun, ano ang mithiin mo sa buhay? Mithiin. Sa English noon ay, what is your objective in life? Tinuturo yun sa atin upang tayo ay matuto na alamin natin kung ano yung gusto nating mangyari sa buhay. Right? Para maisulat natin. Kasi kapag pinag-iisipan mo at sinusulat mo, yun yung nailalagay mo yung puso mo doon. Amen po ba? So, halimbawa, tatanungin ko kayo, what is your priority in life? Sa ngayon, ano ang pina-priority mo? Ano yung bagay na tingin mo ay mahalaga sa iyo ngayon na gusto mong ma-accomplish, ma-achieve? What is your priority in life? What do you consider or regard as the most important thing in your life right now? Ang magaganda yung mga bagay na yun na maiisip natin. Bago pumasok yung taong 2025, dapat alam na natin. So I know na itong mensaheng ito ay hindi katulad ng mga mensahe sa ibang churches siguro na puro patungkol sa Pasko. But we are preparing ourselves for the 2025. Amen. At mahalaga na makita natin, ano ba naman, we can come before the presence of God. Lord, dapat, alam niyo naman ako, lagi natin ginagawa yon. Hindi po ba, every end of the year, nababalikan natin kung ano yung nangyari sa taon. And so, nung nakaraang taon. And magkaroon tayo ng reflection. Lord, ano ang gusto mong gawin ko sa buhay ko? Or rather, una na, tanungin mo muna kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo. Ano sa tingin mo ang mahalaga sa buhay mo sa ngayon? Amen. Naisip po ba natin yon? What do you consider or regard as the most important thing in your life right now? What do you pursue in life? What do you want to achieve in life? Ay, magaganda na maisulat natin yung mga bagay na yon. Kahit naman hindi. Siguro sa mga kabataan, ito yung gusto nating marating. Gusto kong sumikat, gusto kong yumaman, gusto kong maganito. Sa iba naman, halimbawa, o gusto kong makapagtapos ng pag-aaral. Sa iba naman, sa ating mga may edad na maaring simple lang ang ating gusto o mithiin sa buhay sa ngayon. Gusto kong mapaayos ang buhay ng aking mga anak. Right? Gusto kong makita na ang aking mga anak sa darating na taon ay umayos-ayos. Yun yung mithiin ko sa buhay. O simple, iba-iba tayo ng minimithi sa buhay, subalit again, magre-reveal siya kung ano ang importante sa buhay natin. Ang isa pang question and reflection lastly, yung mga mithiin mo ba sa buhay, yung pangarap mo, yung priorities mo, do the things that you consider or regard as priority or most important, do they have an eternal value?
Yung gusto mo ba, yung pinaka-importante sa'yo, gusto mong ma-achieve, gusto mong marating, gusto mong mapangyari sa buhay mo. Ang tanong ko, ito ba ay merong eternal value? Bakit pa siya kailangan, pastor, na magkaroon ng eternal value? Of course. Kasi doon mo gagamitin yung oras mo, ang mga taon ng buhay mo, ay gagamitin mo para maabot ang iyong priority. Pero kung ang masama, kapag ang priority na yon ay hanggang dito lamang sa mundong ito, na hindi tumatawid doon sa eternal. Alam naman natin na ang buhay natin sa mundong ito mawawala. 1 Peter chapter, tingnan natin, buksan natin ang 1 Peter chapter 4 verse number 7. At basahin natin siguro sa NLT, Sister Grace, sa screen na lang para mas mabilis-bilis tayo ng konti. 1 Peter chapter 4 verse 7 sa NLT, the end of the world is coming soon. Basahin nga po natin yan sabay-sabay. Ready, read. The end of the world is coming soon. Sino dito naniniwala na the end of the world is coming soon? There is an end of the world. So minsan kapag hindi natin iniisip ang buhay, hindi po ba katulad ng mga tao sa labas, katulad ng halimbawa Ephesians chapter 5 verse 15. At buksan natin sa screen, Ephesians chapter 5 verse 15, 16 and 17. Kaya ang sabi, so binasa natin, the end of the world is coming soon. Right? Parang sine, susunod na. Right? Ngayon ito yung palabas, now showing, coming soon, the end of the world. So be careful how you live. Do not, balik tayo sa New King James, Sister Grace, sorry. New King James. So, see then that you walk circumspectly, o mag-ingat sa inyong pamumuhay. Not as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil. Therefore, do not be unwise, but understand that what the will of the Lord is. Hindi tayo katulad ng mga tao sa labas na ipinamumuhay lang ang buhay at then na para bang ang buhay ay hanggang dito lamang sa mundong ito. Katulad ng sa Facebook, for example, may makikita kayong mga post, maikli lang ang buhay, maging masaya na lang tayo sa buhay. Ang tanong ko doon sa mga post na ganoon, what about the eternity? Pag ang buhay mo, pinagsaya mo lang dito, ginastos mo ng ginastos ang pera mo, halimbawa sa pagkakasaya, bakasyon ka ng bakasyon kung saan mo gustong pumunta, kasi maikli lang ang buhay, magpakasaya na lamang tayo. What about the eternity? Alam po ba natin na ang pera natin ay pwedeng tumawid sa eternity? Kaya sabi ng Panginoon, do not lay up for yourselves treasure on earth, where moth and rust destroys. But lay up for yourselves treasures in heaven. O tingnan niyo maigi, pwede ka palang mag-impok sa langit habang ikaw ay nasa lupa. Amen. The Bible has the authority. Itong librong ito ang siyang pinaka-authoritative na bagay sa ating kapanahunan sa ngayon, sa mundong itong ginagalawan natin. And this is where we should base all our lives. So kung sinasabi ng Bible na huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa lupa, sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, pwede pala tayong makapag-impok sa langit. So paano tayo mag-impok sa langit? Ang pera natin ay gagamitin natin sa kaharian ng Diyos. Kung ano yung mga merong eternal na value. Amen. What is eternal? Ano yung mga bagay na eternal? Of course, ang Diyos ay eternal. Amen. The Word of God is eternal. Amen. The Word of God, sabi ng Panginoon, heaven and earth will pass away, but my Word will never pass away. Ano pa ang eternal? Ang kaluluwa ng tao, eternal. Ang espiritu natin, eternal. Ang ating mga katawang lupa, hindi eternal. Amen. Nabubulok. Amen po ba? Darating ang panahon, tatanda. Mawawala ang buhok. Magkakaroon ng eyebag. Magkakaroon ng guhit-guhit na hindi mo parang, kala mo, ginuhitan. Gusto mong tanggalin yung wrinkles na andyan dyan.
Tatanda ang katawan. The end of the world is coming soon. Alam niyo po ba na ang mundo, lahat sa mundo, mawawala? Saan natin ginugugol ang ating pananalapi? Yung ating resources, ang ating time, talent, and treasure. Ginagamit ba ito natin something that will last for eternity? Ang buhay ng tao ay pangwalang hanggan. So kung nag-iimpok tayo ng kayamanan sa langit, nag-iimpok tayo dito sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating ikapo sa church. Amen. Pagbibigay ng ikapo sa church, pagbibigay ng kaloob sa church upang magamit na itong mga pananalaping ito ay maging kasangkapan upang ang isang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Sapagkat mahalaga sa Diyos ang isang kaluluwa ng tao. Amen. Kahit tayo, minsan akala natin pera ang solusyon sa lahat ng problema. Kaya yun ang ating pinupursue. Yun yung ating pinapanalangin. Of course, nananalangin tayo para sa pera ng Panginoon. Supply my needs as you have said in your word. Amen. Pero may mga pagkakataon sa buhay natin na hindi talaga ang problema natin ay hindi pera, kundi wisdom, karunungan. Umaaring iba sa atin, hindi talaga pera ang kailangan natin pa sa ngayon. Talagang ang relasyon mo lang sa Panginoon na dapat mong pagtibayin. Ang relasyon mo sa Panginoon, yun yung priority natin. But again, do the things that you consider or regard as priority or most important, do they have an eternal value? At dapat tayo ng mga Kristiyano, dapat alam natin yun mga kapatid. Tayo ng mga mananampalataya, kasi alam natin na papunta tayo sa langit. Amen. So dapat yung ating lahat na pinaglalagakan ng ating mga resources, dapat siyang makalangit. Tumatawid siya hanggang sa eternity. Tingnan naman natin the importance of having the right priorities in life. Bakit siya mahalaga? Bakit mahalaga na makita natin yung ating o pagkakaroon ng tamang priorities sa buhay or divine priorities? Because your priority, what you regard or believe as the most important, yung mga bagay na inaakala, iniisip mo na mahalaga sa'yo, it sets the direction of your life. Siya yung nagbibigay ng direksyon sa buhay mo kung saan ka pupunta. Ang mga tinuturing mo na mahalaga, ang tinuturing mo na importante sa'yo, ang gusto mong ma-achieve at marating sa buhay. Yun yung parang tila nagbibigay sa'yo ng direksyon kung saan ka papunta. So tatanungin ko kayo ulit, ano ang minhiin ninyo sa buhay? Ano ang pina-priority ninyo? Ano ang gusto ninyong ma-achieve? In 2025, ano ang gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo? Are your priorities eternal? Are your priorities for the kingdom of God? Are your priorities for God? Or are your priorities for yourself lang? Para sa'yo. Para sa sarili mo. Why is it important to have the right priorities in life? Number 2, because your priority, it will drive your life. It will be the basis of your pursuit. Kung ano ang pinapahalagahan mo sa buhay, hindi lamang siya nagbibigay ng direksyon kung saan ka pupunta. Kundi ito din ang nagbibigay sa iyo ng drive. Parang siya rin ang nagbibigay sa iyo ng lakas. Yung iniisip mong mahalaga, hindi lamang magbibigay sa iyo ng direksyon, kundi ito din ang magtutulak sa iyo tungo doon sa direksyon na yon. Kaya mahalaga na ma-define mo. Tama nga ba ang priority mo? Ito bang priority na ito ay may eternal value? Kasi ang buhay natin, parang nabanggit ko na ng mga nakaraan pa, ang buhay natin ay parang maihalin tulad sa pag-akyat sa isang mataas na ladder na nakalagay doon na nakasandal sa isang pader na mataas. So, meron doon sa taas
Inaakyat mo itong ladder na ito, itong hagdanan, akyat ka na akyat, parang ang buhay natin ay ganon. Tapos nung makarating tayo doon sa itaas, nung nandoon na tayo, doon sa itaas ng wall, pagtingin natin ng ganon, iba pala yung wall na naakyat natin. Hindi pala yun ang tamang wall. Problema, kasi ang ladder, sinipa mo na. Ang buhay natin ay parang ganon. Parang ang buhay ng tao ay parang pag-akyat doon sa ladder na yun, papunta doon sa wall. Ang buhay natin, ang ladder na yon ay para bang ating buhay. So ang buhay natin kapag nawala na, nakarating ka na sa dulo, ang problema kapag nandoon ka na sa dulo, hindi mo na mababalik ang buhay mo pa. So ang buhay ay ganon. Parang ladder, pagtakbo, pag-akyat sa ladder. So mahalaga na makita natin ang tamang priority at ang priority na inilagay ng Diyos sa atin. Amen. Importante, hindi po ba? Na pag-akyat mo doon, Lord, tama ang naakyat ko. Nandito ka, Lord. Pero ang nakakalungkot, kapag naakyat mo na, tapos na ang buhay, mali pala yung ladder mo. Iba na puntahan mo. Amen. Hindi na tayo pwedeng magsisi, Lord, balik mo ako. Kailangan ko pang maabot ang aking mga pamilya. Sharean ko pa sila ng gospel. Ang sabi ni Lord, si Moises kasama nila. Luke 15. Bayaan mo na, mayroong maghahayag doon sa kanila. Ikaw, hindi ka na pwede bumalik. Kasi isang beses lang ang buhay. Ang sabi ni Eric, or ikatlo, the importance of right priority is what you prioritize is where you will spend most of your time, talent, energy, or treasure, talent, energy, and other resources. Kung ano yung priority mo, doon mo ilalagay yung pera mo. Doon mo ilalagay yung talent mo. Doon mo ilalagay yung lakas mo. Amen. Anong pinupursu natin? Praise the Lord. Sa mga kabataan, halimbawa, of course, pinupursu natin yung ating pag-aaral. Amen. Gusto nating makapagtapos ng pag-aaral natin. Kasi alam natin that life is not a marathon. It is a race. Kailangan mo ng endurance. At isa sa mga pagbibigay sa'yo for you to endure is iyong pinag-aralan. Pag may pinag-aralan ka, hindi tsambahan ang buhay. Amen. Pag nakarating ka, nakapag-aral ka, meron kang pananalapi, secure ka, stable ka. Basics of life. Amen. Hindi yung katulad ng tsambahan. Asa na ako'y papa, asa ako'y mama, asa ako'y ganito. Right? Tsambahan ang buhay mo. Hindi ka lumago. Right? Hindi mo nakita yung purpose ng buhay. Hindi mo nakita yung potential mo. Pero isa sa dahilan kung bakit tayo nag-aaral, pinag-aaral tayo ng ating mga magulang. Kasi ang buhay hindi marathon. It's a race. Merong endurance. At isa sa mga ulitin ko ulit, makakapagbigay sa atin ng endurance, yung ating stability. At ang pag-aaral ang magbibigay sa inyo, isa sa mga magbibigay sa inyo ng stability sa buhay. Nagpupursu tayo, pero hindi yun ang lahat-lahat sa buhay. Amen. Hindi pa rin siya ang pinakamahalaga. Hindi ang trabaho, hindi ang pera. Nagtatrabaho po ba tayo? Yes, nagtatrabaho tayo kasi iniisip natin na ito din ay mahalaga sa buhay. Amen. Pero hindi ito ang pinakamahalaga. Bakit tayo nag-aaral? Nag-aaral tayo para makapagtapos, para tayo maging stable. Pero bakit ka gustong maging stable? Lord, para sa'yo. Bakit ka nagtatrabaho? Hindi lamang sa para may pagkain tayo. But Lord, para sa'yo. Gusto kong mapapurihan ka sa buhay ko. Amen. Kasi sabi mo, Lord, ang hindi nagtatrabaho, huwag pakainin. Bible yon. Amen. Nasusundan po ba ninyo ako?
Praise the Lord. Identifying divine priority. What you prioritize rather, is where you will spend most of your time, treasure, energy, talent, and other resources. Magko-quote lang po ako sa ilang mga kaibigan ko. Lagi kami nagte-text nito. Si Eric Zorn, sabi niya, don't waste your breath proclaiming what's really important to you. Huwag mo na sayangin yung hangin sa bibig mo, sabihin, ay, ito importante sa akin importante sa akin yung relasyon ko sa Diyos. Importante sa akin na makapaglingkod ako sa Diyos. Importante sa akin ang kaharian ng Diyos. Importante sa akin ang Diyos. Right? O sabihin natin, importante talaga sa akin ang pamilya ko. Importante sa akin ang pag-aaral ng mga anak ko. Sabi niya, huwag mo na sayangin. Don't waste your breath proclaiming what's really important to you. How you spend your time says it all. Kung paano mo ginugugol ang oras mo, huwag ka na magsalita ng kung ano-ano pa, kung ano importante sa'yo. Tingnan na lang natin kung paano mo ginugugol yung oras mo. Yun yung importante sa iyo. So, ang tanong, saan mo ginugugol most of the time ang buhay mo? Ang araw na lang, hindi na lang natin pag-usapan ang isang buong 2024. Isang buo na 2024. 300, ilang bang araw? 365 at minsan 66. Saan mo ginugugol ito? Most of your time, saan napunta? Yung sa araw. O babaan natin ng konti. Sa loob ng isang buwan, for example. Isang buwan mo, saan mo naigugol ang oras mo ng mas higit? O sa isang linggo, nung nakaraang linggo, saan mo nagugol ang oras mo ng higit? O ngayong araw, huwag kahapon, kasi kahapon, talagang nagugol nila tsaka nung Biyernes. Yung iba. Pero what about Monday? Saan napunta oras mo? Ang sabi pa ni Larry Winget, sabi niya, go to your checkbook and see what you spend money on. So kanina time, ngayon naman yung pera mo. Go to your checkbook and see what you spend your money on in an instant. Instantly, sabi niya, you will know what is important to you because your money goes toward it. So ano mahalaga sa'yo, doon mapupunta ang pera mo. Amen? Praise the Lord. Lord, tulungan mo kami. Amen? Sa ating resources. Hallelujah. What you pursue is the proof of what you truly value. Kung ano yung mga pinupursu natin, minimithi, hinahangad, yung gustong mangyari, gustong makamit. This is very powerful. Hindi mo na kailangan pang kumbaga, detalyehin ang buhay mo, but what you pursue is the proof of what you truly value. Tignan mo lang kung ano yung mahalaga sa, ano ang pinupursu mo. Ano yung mga mithiin mo, gusto mo makamit, ano mga desire mo. Because yung mga bagay na yon ay patunay ng kung ano ang talagang mahalaga sa iyo. Ang sabi ni Paul dito sa Philippians chapter 3 verse 7 to 11, and I pray na tayo, ang iba sa atin alam ko, narinig na natin ito, but this is what the Lord has placed in my heart na nasabihin sa bawat isa sa atin for this particular season as we close the year. Philippians chapter 3 verse 11 sa NLT. Sabi ni Paul, I once thought these things were valuable. Yung mga bagay na inakala niya, yung pag-aaral niya, yung prestige niya, yung kasikatan niya, sikat siya, being a Pharisee, may status siya. Right? Iniingatan niya yung status niya sa society. Yung pangalan niya, right? Being a Pharisee. Yun yung gusto niyang, kaya niya pinagsumikapan sa buhay niya. Pero nung sinabi niya sa verse 7, I once thought
Dati inisip ko na itong mga bagay na ito ay mahalaga. Ngunit ngayon, subalit ngayon, sabi niya, itinuturing ko ito. Alin yun? Yung mga dating mahalaga sa akin, ngayon itinuturing ko na walang halaga. Dahilan sa ginawa ng aking Panginoong Jesus sa akin. Nagbago yung kanyang priority. Bakit nagbago ang kanyang priority? Kasi nakita niya ang tunay na mahalaga sa buhay. Kung ano? Ang sabi niya sa verse 8, tingnan natin, tuloy natin sa verse 8 hanggang 11. Yes, everything else, kahit na hindi na yung dati niya na tinuturing niya mahalaga, subalit lahat pa ng mga bagay, hindi lang yon ng mga nakaraan. Yes, everything else is worthless when compared to the infinite value of knowing Christ Jesus, my Lord. Ito yung priority. Hindi niya sinabi dyan na ang lahat ay nagiging worthless. Hindi niya sinabing lahat ay walang halaga. Hindi yun ang sinabi niya. Ang lahat ay walang halaga kapag ikinumpara doon sa mas mahalaga. So doon mo yan siya makikita. Kasi sa mga tao, halimbawa, iba-iba. Base sa edad, base sa kung anong pinupurso natin, iba-ibang mahalaga. Amen. Kung anong mahalaga. Pero kapag nakita mo na ang tunay na mahalaga, kapag anong mahalaga sa iyo, ikinumpara mo doon sa tunay na mahalaga, dapat makita mo na ang lahat ng ito ay wala palang halaga. Amen. Hindi na hulugan na hindi siya mahalaga, pero kumpara sa isang bagay na dapat mong pagkumparahan. Kasi yun yung standard. Sa lahat sa buhay natin, ano man ang priority natin, dapat ito yung tignan natin kung ano yung priority. Anong priority mo, ikumpara mo dito. Anong priority mo, ikumpara mo dito kasi ito yung standard ng priority. Sa harapan ng Diyos, ito yung prioridad. At sa bawat isa sa atin, ito ang dapat na priority. Alam ko na medyo malalim na tayo. Amen. Yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus my Lord. Akala ko ba, Paul, alam mo na kung sino si Jesus? Nakilala mo na, of course. But in Jesus, sa pagkakilala natin sa Panginoon, alam niyo ba na siya ay nakilala natin that He is our Savior? He died for our sins. Umpisa pa lamang ng ating lifetime of discovery of who Jesus is. Sa buhay natin. There is so much more to the person of Jesus Christ. At kapag nakikita natin, lalo nating nakikilala ang ating Panginoong Jesus, higit tayo na nagiging kalarawan ng ating Panginoong Jesus at higit nating nakikita ang tunay na ganda ng buhay kung paano dinisenyo ng Diyos ang buhay. Hallelujah. I don't know about you, but gusto kong malakaran kung paano mo, Lord, dinisign ang buhay. Yun yung gusto ko na lakad ng buhay. Ang tanong, yun na ba yung design? Yun na ba yung paglakad ko sa buhay? Far from. Layo-layo pa, but nais ko na Panginoon. Kung paano mo dinisenyo ang buhay, yun yung nais kong maranasan. At una na, of course, ang disenyo ng buhay ay nasa kay Kristo Jesus na makilala natin siya. Kung sino siya. Bilang ating Panginoon, inibig tayo niya, binigay ang kanyang buhay, and that's the beginning of our relationship with Jesus Christ. Pero yon ay umpisa pa lamang. Hallelujah. At kung tayo ay lalalim sa relasyong yon, praise the Lord, ito yung purpose ng buhay. Makikita natin kung ang disenyo ng buhay. Think about that. Ang design ng buhay ng bawat tao, merong disenyo ang buhay. Sabihin mo sa katabi mo, merong disenyo ang buhay. Tapikin mo kapag tulog, sabihin mo, may disenyo ang buhay mo. Amen. At naniniwala ako, at dito sa church, hindi naman of course sa pagmamalaki sa ating church, sa pagmamataas kaysa sa iba, pero dito sa church natin, yun yung isang layunin natin. Ang purpose natin, makilala ang Panginoong Jesus at maranasan natin, matulungan ang bawat isa, na makilala at makita natin the meaning and the purpose of life in Christ Jesus.
And I pray na bawat isa sa atin ay lumago. Kaya po tayo nagsasabi lagi dito sa church na hindi tayo relihiyoso lang. Hindi tayo nandito for a religion. Nandito tayo para tayo lumago sa ating paglakad sa ating Panginoong Hesus. Amen. At nandito tayo para tumulong na marating natin yon. Knowing Christ Jesus my Lord, for His sake, I have discarded everything else, counting it all as garbage, so that I could gain Christ. And verse 9, and become one with Him. I no longer count on my own righteousness through obeying the law. Rather, I become righteous through faith in Christ. For God's way of making us right with Himself depends on faith. Verse 10, I want to know Christ. Yun yung kanyang pursuit. Yun yung pinakamahalaga sa kanya. I want to know Christ and experience the mighty power that raised Him from the dead. I want to suffer with Him, sharing His death in His death, so that one way or another I will experience the resurrection from the dead. I want to know Christ and experience the mighty power that raised Him from the dead. I pray, mga kapatid, isa dito sa mga bagay na binabalik sa akin ng Panginoon nung mga nakaraang buwan, linggo. Binabalik sa akin ng Panginoon yung kahalagahan ng relasyon sa Diyos. Yung personal na relationship ko sa Panginoon. Alam niyo po ba, may sidetrack lang ng konti. Kung meron tayong relasyon sa Diyos, alam niyo po ba na kapag may relasyon ka sa Diyos at mahalaga sa iyo ang relasyon na ito, at mahal mo ang Diyos, alam mo ba na hindi ka gagawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa Kanyang harapan? Nakikita ka man niya o hindi nakikita. Of course, nakikita ka ng Diyos. Pero halimbawa, sa buhay mag-asawa, pag mahalaga sa iyo ang iyong asawa, mahal mo ang iyong asawa, hindi ka gagawa ng anumang bagay sa likuran niya na kapag nalaman niya ay magagalit siya or ma-offend siya. So either merong nakikita o wala, dahilan sa relasyon mo, hindi mo gagawin. Ganon din sa Diyos sa atin. Anumang bagay, ayaw nating masaktan ang damdamin ng ating mahal sa relasyon. Amen po ba? Narito pa po ba kayo? Doon tayo lalago sa relasyon. Alam niyo sa mga narito pa po kayo, taas ang kamay ng narito pa. Sa buhay ng mga mag-asawa, halimbawa, mga babae, mga nanay, taas ang kamay ng mga nanay, mga by partner, o mga nanay. Alright? Di ba gustong-gusto ninyo yon? Ang katapatan ng inyong mga asawa, harapan man o patalikuran, kasama man nila kayo o hindi, ang integridad nila ay mahalaga, hindi po ba? At doon ninyo masigit na ma-appreciate ang inyong mga asawa. May pagmamalaki nyo, sasabihin nyo ang asawa ko, solid. Right? Sa tingin nyo, sa harapan ng Panginoon, ganon din ang maging pakiramdam ng Diyos sa atin. Yang anak ko, solid. Amen. That is how we value relationships. Yun yung binavalue, doon natin pinapahalagaan ng relationship natin. Sa buhay ng mga tatay, yung mga anak, dapat yung mga anak, kung mahalaga ang tatay ninyo sa inyo, pahalagahan nyo kung ano yung mahalaga sa kanya. Yung mga pangaral sa inyo, gagawin ninyo. Nakikita kayo o hindi nakikita. Praise the Lord. Huwag na kayong tumingin sa iba dyan. Huwag na kayong magtinginan. Dito lang kayo tumingin. Praise the Lord. Halimbawa, sasabihin ka tatay mo, huwag ka maninigarilyo. Hindi mo gagawin. Amen. Hindi mo gagawin. Nakikita ka man o hindi ka nakikita, hindi mo gagawin. Nasa bahay ka man o wala sa bahay, hindi mo gagawin.
Narito pa po ba kayo? Kasi mahalaga sa iyo ang tatay mo, mahal mo ang tatay mo. Hindi mo sasaktan. Ganun yung pag-iingat ng relasyon. Sasabihin natin halimbawa, siya, kahit naman manigarilyo ako, kahit di nakita ni tatay, kapag mahal pa rin ako, of course, mahal ka pa rin. Katulad din sa Diyos, mahal ka pa rin. Pero ang tanong ko, lumago ka ba sa relasyon mo sa tatay mo? Nagtumibay ba ang relasyon ninyo? Narito pa po ba kayo? Pero kung gusto nating pahalagahan yung relasyon kasi mahalaga sa atin, hindi mo sasaktan ang damdamin ng tatay mo, ng asawa mo, lalaki, ng asawa mo babae. Amen po ba? O sa mga kalalakihan, amen? Amen. Praise the Lord. Naisama lang natin yon mga kapatid. But kidding aside, ganun ang inaasahan ng Panginoon sa atin. Ito basic ito sa relationships. Pero most of the time, dahilan sa nagiging makasarili tayo, hindi po ba? Gusto lang natin gawin yung gusto natin. Maintindihan niya naman. Of course, maintindihan naman. Hindi naman magbabago ang relasyon. Asawa mo pa rin yan. Tatay mo pa rin yan. Kahit may ginagawa kang iba. Pero ang tanong, did you ever come to a relationship that is solid? Amen. Na yung puso ng tatay mo nakukuha mo. I don't know about you, pero yun yung gusto nating kalaguan. Na Panginoon, yung puso mo, maging puso ko. Yung mata mo, maging mata ko. Amen. Yung kamay mo, Lord, maging kamay ko. Gamitin mo ako. That is, doon mo makikita na lumalago ka sa relasyon kung ikaw ay parang nag-i-entwine na. Ang ibig sabihin, nag-i-entwine. Na ang ibig sabihin, yung puso niya, nagiging puso mo. Nagiging kalarawan ka na niya. Paano ka mag-isip? Paano ka magsalita? Nagiging parehas ka ng tatay mo. Sa atin, kaya ko nabanggit yon mga kapatid, sa atin, lalo na sa kapanahunan natin ito, parang nagkakaroon ng replacement sa relationship sa Diyos, nare-replace ng tradisyon at relihiyon. Amen. Naisantabi natin yung tunay na relasyon sa Diyos. Ang pagpapahalaga sa damdamin ng Diyos. Napalitan natin ng pagmumukha lamang na mahusay sa panlabas gawa ng relihiyon. Amen. Hindi ko sinasabi sa inyo mga kapatid, walang condemnation. Sabi mo sa katabi mo, no condemnation. Amen. Hindi ito pangungundem na mensahe, hindi din ito pagsasabi sa akin na mas nakakaangat ako sa inyo. Ay lahat tayo ay pinapalago natin, yun yung nag-iisang pursuit sa atin. Amen. But I pray na sa tulong ng Santong Espiritu, ma-realize natin muli at minsan pa na ito yung divine priority ng buhay natin. Itutuloy ko lang ng konti. The call to identify divine priorities. But the call, yung why do we need to identify not just good priorities or right priorities, but divine priorities for our life? Bakit kailangan mong matukoy? Bakit kailangan nating matukoy sa ngayon na magkaroon tayo ng divine priorities sa buhay natin? Bakit? Because we are already living in the last days. Babalikan ko lang yung binasa natin kanina, 1 Peter chapter 4, verse number 7 to 8, and then 10. Basahin na lang natin yon sa Amplified Classic. But the end and culmination of all things has now come near. So ang pagtatapos ng lahat, may katapusan to. Ang mundong ito matatapos. Ay, hindi na dapat tayo bago sa atin yung konsepto na to. Matatapos ito, aayusin ng Panginoon ang lahat ng bagay, pero itong makasalanang mundo na ito, matatapos yan. May katapusan yan. At nalalapit na yung pagtatapos nito. Keep sound-minded and self-restrained and alert, therefore, for the practice of prayer.
So sabi, gamitin, be sober-minded. Gamitin ninyo sa pananalangin. Ang pananalangin, marami tayong pagpapaliwanag sa pananalangin, pero napaka-simple ang pananalangin. Gugulin mo ang sarili mo sa presensya ng Diyos. Simple. Gugulin mo ang sarili mo sa presensya ng Panginoon. Yun yung dapat na ang oras mo ay mapunta doon. Kasi ang lahat ng malapit na, gugulin mo ang sarili mo sa panalangin. Hindi nangangahulugan na ikaw ay laging nakaluhod, laging nasa church, hindi nangangahulugan. Pero ang tanong ko, halimbawa, 8 hours kang pagising mo sa umaga, anong ginagawa mo? Do you spend time in prayer? Tapos halimbawa, may trabaho ka. Sa trabaho mo, halimbawa, magtatrabaho ka, may break ka, do you spend time praying? Lord, salamat, Panginoon. O meron kang hindi alam sa trabaho mo, Panginoon, salamat sa karunungan. Lord, ang point ko, do you still recognize the presence of God kahit ikaw ay nagtatrabaho? Above all things, have intense and unfailing love for one another, for love covers a multitude of sin. So yun lang yung gusto kong makita natin. Bakit mahalaga na tayo ay ma-identify natin yung divine priorities sa ngayon? Kasi the end of all things is coming soon. Now showing, coming soon. Amen. Pero alam niyo na darating. So bakit na mahalagang i-priority ang buhay? Kasi may katapusan ang lahat. Kaya mahalaga na ma-prioritize natin. Ephesians chapter 5, verse 15-16, na basa na natin to kanina, pero babasahin natin sa Amplified this time. Sabi, look carefully then how you walk. Ito ay para sa ating lahat. Look carefully then how you walk. Live purposefully and worthily and accurately, not as the unwise and witless, but as wise, sensible, intelligent people. That's who you are. Tayo ay mga wise, intelligent, sensible na mga tao. Nag-iisip lagi. Accurate na klase. Amen. Tayo yon. Amen. Sabihin nga po natin, ako yon. Amen. Kaya mamuhay tayo, sabi niya, making the very most of the time, buying up each opportunity, gamitin yung paggamit sa oras ng tama, because the days are evil, therefore do not be vague, and thoughtless and foolish, but understanding and firmly grasping what the will of the Lord is. O bakit mahalaga na ma-identify natin ang divine priority sa buhay natin? Kasi hindi na ito yung panahon ng paglalaro. Darating ang Panginoon, darating ang araw, darating ang Panginoon. Pero ang tanong, paano natin ipinamuhay ang buhay natin? Para sa Diyos. Para sa disenyo niya sa buhay natin. Amen? Romans chapter 13, 11 to 14, sa message naman. Para sa atin ito, yung mga scriptures na ito, arihin natin na parang tayo, but make sure that you don't get so absorbed and exhausted in taking care of your day-to-day obligations that you lose track of the time and those oblivious to God. So, ibig sabihin, hindi naman sa hindi mahalaga yung day-to-day na routine natin, taking care of your day-to-day obligations. Pero wag naman, sabi niya, make sure that you don't get so absorbed and exhausted na ito na yung priority ninyo, na parang ito na yung buhay ninyo, na ito na yung purpose ng buhay ninyo. Iwasan ninyo, ingatan ninyo, na huwag kayong ma-absorb doon, oblivious to God, na wala na sa isip ninyo ang Diyos. Na dito na kayo absorb sa trabaho, pero hindi na ninyo naiisip ang Diyos. Oblivious to God. Malayo sa Diyos, hindi nag-iisip patungkol sa Diyos. Subalit ang gawin ninyo, magtrabaho, pero Lord, andito ako, I'm here for you. Amen. Nagtatrabaho ka, pero Lord,
You know, we're called to fellowship with God. Yun yung priority number 1 natin. Alam niyo ba, ang priority natin is to walk with God. Yun yung isang malaking bagay sa akin sa ngayon, to walk with God. Walk with God. To walk with Him. Lumakad kasama niya. Sa buhay natin, 2024, na pamumuhay natin, nagi ba tayong magaling na sa paglakad kasama ang Diyos? O naging magaling tayo sa ibang mga bagay maliban sa paglakad natin sa Diyos? Tanong ko yun sa sarili ko. At mahalaga din na maitanong natin. Of course, again, there is no condemnation sa atin. Mahal tayo ng Diyos. Amen. But as for me, Lord, yun yung dealing ng Panginoon sa akin. Have I, pinagpalit ko ba ang presensya ng Diyos sa ibang mga bagay? Pinagpalit ko ba ang lakad ko sa Panginoon? Pinagpalit ko ba ito sa ministeryo lang? And I pray na bawat isa sa atin, siguro maano din tayo, magising-gising ng konti, katulad ng kung pagigising ko din sa sarili ko. Verse 12, the night is about over, dawn is about to break. Be up and awake to what God is doing. Magi tayong gising doon sa kung ano ang ginagawa ng Diyos. God is putting the finishing touches on the salvation work He began when we first believed. Verse 13, we can't afford to waste a minute. Must not squander these precious daylight hours in frivolity, in indulgence, in sleeping around, and dissipation, in bickering, and grabbing everything in sight. Kung ano lang nasa harapan mo, kunin mo lahat. Opportunity dito, opportunity doon. Verse 4, get out of bed, get dressed. Don't loiter and linger, waiting until the very last minute. Get out of bed, get dressed. Don't loiter, don't linger. Huwag na magpatumpik-tumpik pa. Yun. Loiter and linger. Waiting until the last minute. Hintay-hintay ka lang. Bahala ka na, Lord. Sabi niya, huwag ganon. Dress yourself in Christ and be up and about. Amen. Nagawin kung ano ang ipinagagawa ng Panginoon sa atin. So what is a divine priority? Number 1, divine priority natin, kasi identifying divine priorities, very quick lang ito. Our priority is our relationship with God or our walk with God. Ang paglakad kasama ng Diyos sa buhay natin. Yun yung disenyo ng Diyos sa buhay natin. Wala nang iba pa. Yun yung priority niya. Ang disenyo ng Diyos sa buhay natin ay tayo yung kasamang lumakad ng Diyos. What a privilege. What an opportunity na binigay sa atin ng Diyos that we can walk with God. Hallelujah. Alam niyo kung anong nangyayari kapag tayo ay lumalakad kasama ng Diyos? Nararapture tayo. Si Noah, he walked with God at narapture siya. Pero sa atin, alam natin that we walk with God, mararapture tayo. Maaring hindi na agad-agad, Lord, wag muna. Pero kung rapture na, sabay-sabay kasi tayo, that is going to be the rapture of the church. Hindi lang siya rapture the individual, so rapture of the church. So kapag ikaw ay kasama sa church, amen, kasama ka na mararapture. Pero we will be raptured. Amen. But lahat tayo, an opportunity to walk with God. Thank you, Lord. Huwag niyo mamaliin, mga kapatid, mahal ka ng Diyos. Kahit gaano kapalpak ang lakad mo. Kahit gaano mo, halimbawa, lakad mo nung nakaraang araw, gaano ka man kapalpak, ano man mga kabulustugan na pinagagawa mo. Right? Paano ka man namuhay sa laman? Mahal ka ng Diyos.
Amen. But God wants to walk with you. And there is an opportunity in this life that we can walk with God. 1 Corinthians chapter 1 verse 9, God is faithful, by whom we were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Doon tayo tinawag. Yung unang tawag natin, your first and highest calling is to fellowship with God. Yun yung pagkatawag mo sa buhay. Hindi tayo magaling lamang tumugtog, hindi tayo magaling lang kumanta, hindi tayo magaling lang mag-usher sa paglilingkod, although lahat ng yun ay kailangan, mahalaga. Pero dapat magaling tayo sa relasyon natin sa Panginoon. Amen. Doon tayo dapat na lumalago sa atin. Doon tayo nagtitibay sa ating relasyon sa Panginoon. Magtatapos na tayo. But Jesus came to bring us back to the Father. Isang dahilan kung bakit tayo ay tinubos ng ating Panginoon. Hindi lamang, of course, para tayo ay iligtas, bayaran ang ating kasalanan sa krus sa Kalbaryo. Pero isa pang bagay kung bakit dumating ang Panginoong Hesus, para dalhin tayong muli sa presensya ng Diyos. Upang tayo minsan pa, nung hinanap niya si Adan, nung sinabi niya, nung nilikha ng Diyos ang tao, nilagay sa hardin, pinrovide ang lahat ng mga pangailangan, walang kulang. At nang sa Genesis 3:8, doon, when they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. Magfe-fellowship na sila sa araw na yon, hindi na makita ng Diyos ang tao. Kaya nagtanong ang Diyos, where are you? Hinanap niya. Kasi yun yung disenyo ng Diyos. Bakit ko kayo nilikha? Para sa purpose na ito na makasama ko kayo. That I can walk with you. Amen. Pero sila ay nagkasala, sumunod sa kaaway, nakinig sa tinig ng kaaway. Kaya sila ay hinanap ng Diyos. Where are you? Ang purpose ng buhay natin is to walk with God. Yun yung pangunahin. Ang purpose ng buhay ng bawat tao na naglalakad dyan, hindi lamang maglakad papunta sa kung saan-saan at kasama kung sino-sino. Ang purpose ng buhay ng bawat isa sa atin ay maglakad sa buhay na ito na kasama ang Diyos papunta sa kung saan niya tayo dapat na pumunta. Yun yung disenyo ng buhay. Yun yung dapat na priority natin sa buhay na ito. Again, there is no condemnation sa mensahe natin. Mahal tayo ng Panginoon. But subalit challenge ko lang ang buong iglesia, ang sarili ko din, ang buong iglesia, ang bawat isa sa atin, na ito yung ating priority. Sa taong 2025, ano yung priority natin sa buhay? Maaaring magtatrabaho tayo, mag-aaral tayo. Of course, kailangan yun sa buhay kasi hindi tayo yung mga taong asa lang ng asa. Hindi tayo yung mga taong oblivious lang na hindi natin alam kung anong ginagawa natin. Hindi na ako mag-aaral, kaya sira-sira. Hindi na ako magtatrabaho, kaya sira-sira. Hindi tayo yun. Namumuhay tayo kung ano yung mga basic ng buhay. Amen. Kasi alam natin, we're created in the image and in the likeness of God. We are responsible people. Amen. Meron tayong integrity sa ating salita. Nagmamature tayo socially, individually, sa pakikitungo sa kapwa. Pinapahalagahan natin ang relasyon natin sa bawat isa. Marunong tayong magpahalaga ng relasyon. Marunong tayong magpatawad. Marunong tayo na tumingin sa kapwa natin na nakahigit kaysa sa atin. Hindi yung parang tayo yung kung sino tayo. Right? And then more than anything else, lumalakad tayong kasama ang Diyos sa buhay na ito. That is how we will become a blessing in this generation. Lumaki man ang church natin, halimbawa, kung tayo hindi naman lumago sa relasyon sa Diyos, naging relihiyoso lang tayo, that's nothing. Amen? Pero yun yung nais natin na mangyari. And I pray sa bawat isa sa atin. Pangunahan tayo ng Santong Espiritu because Jesus Christ has paved the way for us.
Amen. Ginawa niya na. Si Jesus ang nauna sa atin. He entered to the holy place. Ginawa niya, He pioneered a way for us through the veil. Kaya sabi niya, come boldly to the throne of grace that you may obtain mercy and find grace. Come boldly, amen, to the throne of grace because you have a high priest.